Mga kapuso, panoorin niyo po itong balitang ito mula sa bansang Amerika. Hindi po mga boksingero o mga wrestler ang hinayawan sa ginanap na bakbakan sa San Mateo, California. Kasi po ang mga nagtagisan ay mga robot. Tutuhanan po ang banggaan at siraan ng mga magkakatunggali ng makina sa loob ng 3 minuto, mga kapuso. Wasakan talaga eh. Iba-ibang paraan ng pakikipaglaban ng mga robot. May mga idinaan sa tulakan para lang mapataob nila ang kalaban. Ang iba naman, ng wasak gamit ang chainsaw kung tawagin. Yun, no? May bumuga pa ng apoy. Ito na ang ikalimang taon ng paliksa na pinangalan ng Combots Cup. Isandaang estudyanteng Pinoy ang kakatawan sa Pilipinas para sa Chinese Bridge Philippine Secondary School Summer Camp sa Fujian Normal University sa China. 2 linggong mananatili roon ng mga estudyante na pinili mula sa 18 private at public school sa bansa, batay sa kanilang scholastic at leadership performance. Sa send-off ceremony, sinabi ni Education Secretary Armin Luistro na malaki ang bahagi ng mga Chino sa pamumuhay ng mga Pinoy. Hindi nga lang daw kapitbahay ang turing ng Pilipinas sa China, kundi pamilya na rin. We want you to bring with you part of Philippine culture and leave it there that our Chinese young people may know that their neighbor, the Philippines, is really family. Kampante naman si Chinese Ambassador Lu Jinxiao na mag-i-enjoy ang mga estudyante sa kanilang pananatili sa China. Tiniyak din niyang nananatiling maganda ang ugnayan ng Pilipinas sa China sa kabila ng kinahinatnan ng hostage crisis sa Maynila. People as young as you are really the future of this country. You are the future of our bilateral relationship. Maraming batang may kapansanan at kakaibang kondisyon na po ang natulungan ng GMA Kapuso Foundation. Ang ilan sa kanila nanggaling pa sa malalayong probinsya. At ngayong gabi, tunghayan po natin ang kwento ng mag-inang lumuwas pa mula sa Abra. Asam nila na sa kanilang pag-uwi, may magandang balita silang maihahatid sa kanilang pamilya. 8 oras ang biyahe mula sa probinsya ng Abra hanggang Maynila. Ngunit di alintana ni Nanay Alderita ang pagod at gasto sa pamasahe, maipitingin lamang ang bunsong anak na si Charlene. Napansin kasi niya ang paglaki ng kaliwang mata ng anak at nabagabag nang makitang may puti sa loob nito. Subalit dahil wala silang sapat na pera upang kumonsulta sa doktor, napabayaan nila ito. Hindi na makakita ang kaliwang mata ni Charlene. Willing kayo na ibigay yung isa niyong mata para sa kanya? Oo, ma'am. Bakit? Kasi bata po siya. Kung gusto ko pa naman siyang makakita ng maayos. Agad silang sinamahan ng GMA Kapuso Foundation upang ipatingin si Charlene sa espesyalista. Ang tawag sa kondisyon ng kanyang mata ay intraocular mass. Kung ito ay hindi maagapan, maaari raw itong humantong sa mas seryosong kondisyon, ang retinoblastoma. Ang retinoblastoma is a malignant tumor typically occurring in children of this age, no? At yan, pag hindi kasi inalis yan, pwedeng kumalat, no? And usually ang place kung kumakalat yan, pumupunta talaga sa brain yan. Ilan sa mga sintomas ng retinoblastoma ay ang pamumuti ng pupil ng mata, pagkaduling at pagkakaroon ng matang pusa. Operasyon ang tanging solusyon upang matukoy ang pinanggalingan ng tumor sa mata ni Charlene. The best thing to do now is to remove the eye and have it examined for histopathology. Nanawagan po ako sa mga taong gusto tumulong po sa pagpapa-opera po sa anak ko. Kanina, sumailalim na po si Charlene sa operasyon sa kanyang mata. Kaya nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation sa mga nagsagawa ng operasyon. Subalit, hindi pa po natatapos ang gamutan ni Charlene. Kaya't bilang maagang pamasko, baka sakaling nais po niyong magbigay ng tulong sa kanyang pagpapagamot. Magsadya lamang sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation o kaya ay magdeposito sa kanilang mga bank account. Maaari ring mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Si Paul the Octopus na sumikat ng World Cup Series, patay na.
jackpot sa loto na mahigit 152 milyong piso na panalunan ng isang Taga-Luzon. Kandidata sa Miss Resorts World 2010 na dulas habang rumarampa sa pagpapatuloy ng 24 oras.